Ang Global Positioning System ay isang pamamaraan kung saan ating makikita ang eksaktong lugar, direksyon, bilis, at oras ng isang bagay saan man itong parte ng mundo. Ang GPS ay siyang nag-iisa at kumbaganang global navigation satellite system sa mundo. Ginagamit nito ang 24 na man-made medium Earth orbit satellite sa kalawakan na siyang nagtatransmit ng precise microwave signals na siya namang tinatanggap ng GPS receiver dito sa lupa. At dito ay nalalaman natin yung tamang lokasyon, bilis, direksyon, at oras kung saan nakalagay ang GPS receiver. Ang GPS ay dinevelop ng United States Department of Defense. Subalit noong 1983, inuutos ni Pangulong Ronald Reagan na ipamahagi na ang GPS sa mga sibilyan ng libre. At nang ito ay magamit sa mabuting paraan, libre itong nagagamit ngayon kahit sinong may GPS receiver. Ngayon, ang GPS ay ginagamit sa napakaraming pamamaraan. Para sa navigation, mapmaking, land surveying, komersyo, siyensya, at kahit sa pagpapalipas oras nang iinang alam kung paano ito gamitin. Sa pamamagitan ng GPS ay atin din pag-aalaman ang mga bagay-bagay tungkol sa lindol at kung saan ang epicenter nito. At upang maibahagi ang kaalaman tungkol sa GPS at kung paano ito makakatulong sa ating mga Pinoy, ang US Embassy ay nakipag-ugnayan sa Association of American Geographers sa pagsagawa ng 5 araw na training sa mga piling guro sa Mindanao tungkol sa GPS at paano ito gamitin. This outreach is focused on teachers so that the teachers can go back to their regions and teach other teachers and share what they know about sharing this with students and incorporating it into lessons that they already teach and to use it just as another tool that would enhance their research. Unang ginanap ang programang ito sa Johannesburg noong 2002. Sumunod sa Chile, Panama, South Africa, at dito sa Pilipinas. Mismong si US Ambassador Christy Kenny ang nanguna sa pagbubukas ng 5 araw na training na ginanap sa Philippine Science High School campus sa Davao City. Concluded we needed a program that would enhance environmental science and technology education. So this program is going to train starting here. It's the 3rd country in the world to have this program. Very excited to have the Philippines pick this one. And it will be training teachers using science and scientific methods to track and monitor the environment. Then they can go back and teach other teachers and hopefully inspire students. Ang naturang programa ay tinawag nilang My Community, Our Earth o MyCOE. Layunin ng MyCOE ang pagpapaunlad ng environmental education sa buong mundo. Ang mga gurong mapalad na napasali sa training ay nanggaling sa iba't ibang sulok ng Mindanao. Karamihan sa kanila ay science teacher, habang ang iba ay history and geography teacher, at meron pang ang CIT commandant. Si Martina Malana ay 14 na taon nang nagtuturo sa Iligan City East High School sa Santa Filomena, Iligan City. Ayon sa kanya, ang mga natutunan niya sa MyCOE program ay tiyak na malaking tulong di lamang sa kanilang mga estudyante, kundi maging sa kanilang komunidad. Each of us is given a device which we can bring home and use in our classroom. Halimbawa, pagka may lesson, halimbawa ng weather, so magagamit yung GPS na yon. Para naman kay Muhammad Ali Ramber ng Zamboanga del Sur National High School ng Pagadian City, balak niyang gamitin ang kanyang natutunan sa MyCOE training sa pangangalaga ng kanilang environment sa Pagadian. Yun usually hilig ako sa environment kasi yung lugar namin sa Pagadian, kung yung dagat, doon yung mga maraming bahay tapos walang mga CR, so doon tinatapon yung basura. So gusto kong tingnan yung at what extent yung level ng pollution, water pollution sa bay, sa seashore. From there, pwede mo siyang i-share sa DENR sa lugar namin, diba? Si Alejandro Lasola Jr., na guro naman ng Notre Dame RVM School of Cotabato sa Cotabato City, ay isang CIT commandant. Sabi pa niya, magamit niya ang kanyang bagong kaalaman sa kanilang tree planting activity sa kanilang lugar. Malalaman dito sa pamagitan ng GPS kung alin bundok doon ang kalbo. Malaman din ang area kung saan ang kailangang taniman uli. 35 guro ang nakasali sa MyCOE training sa Davao at bawat isa sa kanila ay binigyan ng GPS receiver ng libre. Lahat sila ay malaki ang pasasalamat sa US government dahil sa ginawang MyCOE training. Very thankful that I
was given a chance to be a part of this training and workshop. I hope that you will continue supporting us because we would like to share this and we would like to use this for the benefit of our students and the environment as a whole. Ang pag-aaral tungkol sa GPS at iba pang teknolohiya ay di nagtatapos sa MyCOE seminar lamang. Ayon kay Dr. Gallagher, sila ay gumagawa na rin ng online support mechanisms kasali ng isang digital library at e-community, kung saan ang mga guro at sino pang may nais matuto ay maaari makapagtalakayan sa mga eksperto sa kabilang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng internet. Well, the thing about the teachers is that one teacher can impact 30 students. Every year for 10 years, that's 300 students. So the more teachers we get, the teachers will have a career and be able to learn more and reach students. Sometimes students are very good, but it's a different mentality because they will go off into their career and we've touched one. When we touch one teacher, we touch 30 students.